Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo ang lahat ng bagay upang umiral sa pamamagitan ni Kristo, ang panganay ng sannilikha.
Ipagkaloob mo isinasamo namin na sa pagtalima sa patnubay ng iyong Espiritong bumubuhay ay mapangalagaan namin ng may pagmamahal ang gawa ng iyong mga kamay. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig, at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinikilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking karitan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sannilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita. Hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito, ngunit wala silang tunay na may dadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ng sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuutay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay, ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumabalot sa lahat ng kabundukan. Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan, sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya, mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Sa daigdig, ikaw poon, kay ramin ang iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa.
Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at iniibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kay rami ng iyong mga gawa, O Panginoon, nilikha mo silang lahat sa karunungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan niyo kami, sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang atin pong mga readings at ang misa ay kakaiba sapagkat ang atin pong misa ay hindi ang 23rd Sunday in ordinary time. Bagkus ang atin pong mga pagbasa ay hango po sa misa para po sa pangangalaga ng kalikasan. Ito po ay dahil sa patnubay po ng atin pong Catholic Bishops' Conference of the Philippines na ang instruction po nila ay ipagdiwang itong misang ito sa lahat ng simbahan sa Pilipinas bilang paglulunsad ng tinatawag nating Season of Creation. Ito po ay nagsimula sa atin pong yumaong Santo Papa na si Pope Francis. Natutuwa ba kayo pagka malinis? Talaga?
Nung kami po ay nagkaroon ng pagkakataong mapunta sa Japan, napakalinis. Wala kang makikita kahit balat ng candy sa gilid ng daan. Wala kang makitang basura. Pagka pumunta ka dun sa kanilang mga temple, mga shrine, wala kang makikitang vendors. Walang kalat, walang water bottle, na mga balat ng kung ano-ano. Malinis na malinis. Bakit po? Sapagkat ang mga Hapon ay naniniwala, hindi po sila, majority of them are not Christians. They are either Buddhists or Shinto. So, ang paniniwala nila, ang mga kami o ang mga Diyos ay nananahan sa mga puno, sa mga ilog, sa mga bundok, kaya hindi nila ito dudumihan at hindi nila ito sasalalain. So, napakalinis doon, mga kapatid. Pero, bagamat ganong kalinis, ang ating motivation bilang mga Kristiyano ay hindi para ituring ang kalikasan bilang Diyos. Yan po ang nilinaw sa atin ng first reading. Ang sabi po sa first reading, mga kapatid, bagamat nakikita niyo ang kagandahan ng kalikasan, hindi yan Diyos. Ang Diyos ay ang lumikha sa mga iyan. At itong mga bagay na nakikita niyong magandang ito ay kaloob sa inyo ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Sa atin pong second reading, mga kapatid, narinig po natin na sinabi po doon na sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo nilikha ang lahat ng bagay. And by extension, sa pamamagitan ng ating baptism, nagiging kapatid tayo ni Kristo. At kung anong merong pribilehyo si Kristo, meron din tayo. At yun ay ang pagtamasa ng yaman ng nilikha ng Panginoon. Pero mga kapatid, isa po sa highlights ng atin pong pagdiriwang sa linggong ito, dapat nating maunawaan na bilang mga Kristiyano, dapat din tayong mapanagutan sa atin pong environment, sa atin pong kalikasan. Kung totoong mahal mo ang Diyos at totoong mahal mo ang kapwa, mangangalaga ka at hindi mo dudumihan at aabusuhin ang ibinigay sa iyong kayamanan ng Diyos. Paano ba natin na-appreciate ang isang maganda at malinis na kalikasan? Kapag ka nagre-retreat, saan ba tayo pumupunta? Sa mga lugar na maraming puno, sa mga lugar na malinis, sa mga lugar na malayo sa marami, sapagkat doon natin nai-encounter yung lumikha ng lahat ng bagay. Pero paano natin mai-encounter sa sarili-sarili nating mga bakuran at sarili nating bayan ng Diyos kung yung kanyang nilikha ay atin pong dinudumihan? Mga kapatid, niligtas ng Panginoon ang lahat ng nilalang. Ibig sabihin, hindi lang tayo, bagamat tayo ang unang-una, isasama niya ang buong sangnilikha. At kinakailangan makipagtulungan tayo sa gampaning ito ng pagliligtas sa pamamagitan ng pagsasaayos ng atin pong relationship sa atin pong kalikasan. Minsan po may lumapit sa akin, sinabi po sa akin, "Father, nililinis niyo ba yung CR niyo? Panghi-panghi. Dami ekang kalat doon sa baba. Tsaka ang dulas-dulas." Ang tanong ko sa kanya naman, sino ba ako gumagamit niyan? Hindi ba kayo rin? O minsan tinuklas ko. Tinignan ko kung totoo yung sinasabi niya. Kasi hindi ako naniniwalang mapanghi dahil nililinis naman ito Ay, lo and behold, mapanghi nga. Niisip ko, meron naman ka akong kasilyas. Baka ka bas gustong umihi doon sa sahig. So mga kapatid, isa po sa susi ng pangangalaga sa kalikasan at sa kapaligiran, disiplina. Disiplina. Kapag ka gumamit ka ng kasilyas, ipa-flash mo. Isushoot mo dapat shootan yung dapat ishoot doon. Okay? Di ka magtatapon ng tissue kung may basurahan naman. Pagka po patay. Minsan ang patay. Kapag ka po lumibot ako dito sa loob ng simbahan, makakakita ko ng mga water bottle, makakakita ko ng mga pinagkainan ng mamon, skyflakes, nanditong lahat yan. At hindi lang dito sa loob, sa labas din. Paglabas naman sa simbahan,
kayo na ang nakakakita ng karumihan ng kapaligiran. Sino ba ang nagkakalat? Kayo ba galing ang basura? Sa atin din. Kung tunay nating mahal ang ating kapwa, aayusin natin ang dapat nating ayusin. I-apply natin yung disiplina na dapat para sa mga Kristiyano na nangangalaga sa kalikasan. This is a very atypical sermon, mga kapatid, kasi we are not accustomed to talking about the environment every time we deliver a homily. Pero mga kapatid, ito po ay very timely. Kasi nakikita nyo naman po, mga kapatid, sa balita, ang baha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalong-lalo na sa Maynila. Ngayon, pagka bumaha, ano makikita nyong inaanod? Basura. Kanino galing ang basura? Sa tao. Itong mga tao na ito, mga kapatid, I believe, are majority sa kanila Catholics. Katolikong nakakalat ng basura. Mga kapatid, hamon po sa atin na tupdin ang unang atas na ibinigay sa atin ng Panginoon nung lalangin tayo niya. Ang unang utos niya sa atin pong unang magulang, si Adan at Eva, pangalagaan niyo itong hardin na ibinigay ko sa inyo. Meron pang natitirang maganda sa Pilipinas at sa kalikasan. Meron pang mga bundok, meron pang mga puno. Sana po pangalagaan natin. At kung hindi man tayo makakapunta sa mga bundok at sa mga kagubatan, yung sariling bakura natin ang atin pong ayusin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang atin pong pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal at simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idalangin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging mapanagutan sa pangangalaga sa sangnilikha. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang lagi niyang isulong ang kabanalan sa pagpapahalaga at paggalang sa sangnilikha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pamahalaan, upang pangunahan nilang ipagtanggol at pangalagaan ang sannilikha laban sa mga mapagsamantala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga mambabatas, upang ang mga ipapasa nilang batas ay pabor sa karapatan ng mga kapos at sa karangalan ng sannilikha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagsusulong sa pangangalaga ng sannilikha, upang manatili sila sa kanilang paninindigan at ang mga umaabuso naman ay magbagong loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang tayo ang manguna na iwasan ang makasisira sa kalikasan at ituring ang sarili bilang katiwala ng sannilikha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming lumikha sa iyong kabutihan, kami ay ginawa mong bahagi at katiwala ng sangnilikha. Itulot mong pangasiwaan namin ito ng may pagpapahalaga at pag-iingat sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amen. At sumayo rin. Itinaasa namin sa Panginoon. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw nga'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik. Sa wakas, sa wakas, sa wakas ng
panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa dugo ng Panginoon Kristo, tanggapin namin sa pakikinabang ang buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus Kristo, anak ng Diyos na buhay, sa kalooban ng Ama kasama ng Espiritu Santo, binuhay mo sa iyong pagkamatayan sa sanlibutan. Pakundangan sa iyong banal na katawan at dugo, iadya mo ko sa tanang aking kasalanan at lahat ng masama. Gawin mo ako'y makasunod lagi sa iyong mga utos at huwag mo ipahintulot na ako'y mawalay sa iyo kailanman. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nawang sakramento ng pagkakaisa na aming tinanggap ay magpalalim ng aming pakikisa sa iyo at sa aming kapwa-tao upang sa pag-asam namin sa bagong langit at bagong lupa ay matutuhan naming mamuhay ng may pagkakaisa kasama ng lahat ng iyong nilikha. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.